Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 15 January 2024. Happy birthday muna sa lahat ng may birthday today. Lalo na ang asawa ko, Daddy Boyong. Happy birthday. Nawa good health parate and God bless. Basa na tayo. Nandito na tayo sa aklat ng Nehemias chapter 13, paghiwalay sa mga dayuhan. Nehemias chapter 13 verse 1, ng araw na binasa sa harap ng mga tao ang kautusan ni Moises, natuklasan nila roon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita ang makihalubilo sa mga Amonita o Moabita. Verse 2, ipinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain at inumin ng mga Amonita at Moabita nang dumaan ang mga Israelita sa lupain ng mga ito noong lumabas sila sa Ehipto. Sa halip, inupahan pa ng mga ito si Baalam upang sumpain ang Israel, subalit ang sumpang iyon ay ginawa ng Diyos natin na isang pagpapala. Verse 3, nang ito'y marinig ng mga tao, pinaalis nila ang mga dayuhan. Ang mga reformang ginawa ni Nehemias. Verse 4, noon si Eliasib ang paring namamahala sa mga bodega sa templo, maganda ang pakikitungo niya kay Tobias, palibhasay matagal na silang magkaibigan. Verse 5, kaya't pinahintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo. Ang silid na iyo'y taguan ng mga handog ng pagkaing butil, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pare, 10 bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga Levita, sa mga mang-aawit at sa mga bantay sa templo. Verse 6, habang nagaganap iyon, wala ako noon sa Jerusalem sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia, ay nasa ika-32 taon ng paghahari, nagpunta ako sa kanya upang mag-ulat. Verse 7, hindi nagtagal at ako'y pinahintulutan niyang makabalik sa Jerusalem. Noon ko natuklasan, binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng silid sa loob ng templo. Verse 8, labis ko itong ikinagalit at itinapon ko sa labas ang lahat ng kagamitan ni Tobias. Verse 9, pagkatapos inuutos kong linisin ang silid at ibalik doon ang mga kagamitan sa templo, pati ang handog ng pagkaing botel at insenso. Verse 10, nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga aawit sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Verse 11, nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Kaya't pinabalik ko ang mga Levita at ang mga aawit sa templo at muling pinagtrabaho sa kanilang tungkulin. Verse 12, dahil dito ang lahat ng mamamayan ng Juda ay muling nagdala ng 10 bahagi ng kanilang mga inanim botel, alak at langis at inipon ang mga ito sa mga bodega. Verse 13, pinamahala ko ang paring si Selemias, si Zadok na dalubhasa sa kautusan at si Pedaias na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Zakur, at apo ni Matanias. Alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamamahagi ng mga pangangailangan ng kanilang mga kasamahan. Verse 14, alalahanin po ninyo, Diyos ko, ang mga ginawa kong ito para sa templo at sa pananambahan doon. Verse 15, noon ko rin nakita na ang mga taga-Juda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pamamahinga. Mayroon din namang mga nagkakarga sa mga asno ng mga trigo, alak, obas, igos at iba pang bagay at dinadala sa Jerusalem. Binalaan ko silang huwag magtinda ng anuman sa araw ng pamamahinga. Verse 16, ang mga taga-Tiro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda at lahat ng ori ng paninda, at sa araw din ng pamamahinga nila ipinagbibili sa mga taga-Juda na nasa Jerusalem. Verse 17, dahil dito pinagalitan ko ang mga namumuno sa Juda, pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito, nilalapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Verse 18, ito mismo ang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito. Lalo ninyong ginagalit ang Diyos sa ginagawa ninyong paglapastangan sa araw ng pamamahinga. Verse 19, kaya't iniutos kong mula noon
Pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay sarahan bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi natatapos ang araw na iyon. Pinabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang panindang maipapasok sa araw ng pamamahinga. Verse 20, kung minsan ang mga mangangalakal sa Jerusalem ay sa labas ng pader na tutulog. Verse 21, binalaan ko sila na kapag umulit pa sila ay gagamitan ko na sila ng dahas. Mula na ay hindi na sila dumarating kapag araw ng pamamahinga. Verse 22, iniutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pamamahinga. Alalahanin po ninyo ako, O Diyos, sa ginawa kong ito at huwag ninyo akong parusahan sapagkat dakila ang iyong pag-ibig. Verse 23, nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Ammon at Moab. Verse 24, dahil dito kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang banyaga, ngunit hindi sila nakikipagsalita ng wika ng Juda. Verse 25, pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, ulitin natin yung verse 25 guys. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Pagkatapos, pinapanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Verse 26, hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila, walang sinumang hari saan mang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel. Subalit, nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Verse 27, susundin ba namin ang inyong masamang Verse 27 guys, susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa at susubay sa Diyos dahil sa pag-aasawa ng mga dayuhan? Verse 28, isa sa mga anak ni Joyada na anak ng pinakapunong pari na si Eliasib ay nag-asawa ng isang babae mula sa angkan ni Sanballat na Horonita, kaya't pinalayas ko siya sa Jerusalem. Verse 29, alalahanin po ninyo, O aking Diyos, ang paglalapastangan. Pag mai-exile ka pala talaga guys, pagka mag-asawa ka ng dayuhan dyan sa Israel. Pag mag-asawa sila ng dayuhan. Okay, ulitin ko yung verse 28. Isa sa mga anak ni Joyada na anak na pinakapunong pari na si Eliasib ay nag-asawa ng isang babaeng mula sa angkan ni Sanballat na Horonita, kaya't pinalayas ko siya sa Jerusalem. Verse 29, alalahanin po ninyo, O aking Diyos, ang paglapastangan nila sa tungkulin ng pagiging pari at sa kasunduang ginawa ninyo sa mga pari at sa mga Levita. Verse 30, nilinis ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo nila sa mga dayuhan. Gumawa ako ng mga tuntunin para sa mga pari at mga Levita upang malaman nila ang kanilang mga tungkulin. Verse 31, isinaayos ko rin ang pagdadala sa takdang oras na makahoy na gagamiting panggatong sa pagsunog ng mga handog, gayon din ang pagdadala ng mga tao sa mga unang ani ng botel at bungang kahoy. Alalahanin ninyo, O aking Diyos, ang lahat ng ito at ako po'y pagpalain ninyo. Hanggang lang pala guys, hanggang tulad ng sabi ko, hanggang chapter 13 lang ang Nehemias. Bukas na itong ang aklat ni Esther. Basahin ko lang yung panimula ng Esther ha. Ang aklat na ito ay nagsasalaysay tungkol sa buhay at mga nagawa ni Esther. Bukas na ito guys. Bye everyone. God bless.